Binulabog mo ang kuta ng langgam at ngayon kinakagat ka. Na tila baga pinapako sa krus, mga kababayan, etong sinasabing Vice na hindi maganda. Nakalkal na tuloy, mga kababayan, ang mga kapintasan nitong si Vice Ganda. Simulan ng bastusin niya si PRRD. Naayon pa kay Senator Marcoleta, mga kababayan, na kung sino pa yung maraming kapintasan, siya pa ang nang-aalipusta. Oh, nakalkal ang bahon niya, mga kababayan. Ang pagiging panot niya, lubak-lubak ang mukha. Pagiging mukhang kabayo. At iba't iba pang mga kapintasan ni Vice Ganda bumabalik sa kanya, mga kababayan. Binabato ng tila army of frustrated Duterte supporters, mga kababayan. Dahil sa pambabastos na ito ni Petrang Caballo. Panoorin niyo po, ha. Matindihan po ito na ang kanyang makaka-enkwentro dito ay ang hukbo. Isang malaking hukbo ng mga DDS. Millions and millions, mga kababayan of DDS, for your information. Mga supporters ng dating Pangulo. Tandaan nyo, mga kababayan, di ba sa latest survey, ang trust rating ni PRRD, mga kababayan, is still 65%. Samantalang kay BBM, 25%, mga kababayan. I-compute nyo yan, 65%, mga kababayan, sa 110 million Filipinos. Hindi pa kasali ang mga bata niyan, ha? Mga minor de edad. Ganyan karami, mga kababayan, ang taga-suporta ni PRRD. Tapos binamastos lang nitong Petrang Caballo, mga kababayan. Sino ka? Anong ambag mo sa bayan, Vice Ganda? Inaasa na. Nagsimula sa biro na ito na. Ito ang bunga ng pag... It started with a joke. And the joke goes back to him. Back to you, Vice Ganda. Oh, nagbumirang sa kanya ang joke, mga kababayan. Ayan, ito'y nagsimula sa paglalaro. Ay, May laro eh. Larong kabayo, in particular. Hindi niya ito inaasahan pero hiningi niya. Kaya binibigay sa kanya ngayon. Okay, tulad po ng aming sinasabi. You asked for it. Bakit galit na galit po ang DDS ngayon kay Vice Ganda? Dito po Susuklam, mga kababayan. Malas lang ni Vice. Binastos niya si Tatay Digong. Naghahanap kami ng pagbubunto na ng galit. Oh, eto na, kabayo, mga kababayan. tayo sa emotional na aspeto. Alam naman po natin ano ang nagaganap ngayon sa kanilang kampo. Ang kanila pong hinahangaan ang dating Pangulo, tinuturing po nilang pinakamahusay na Pangulo na nagkaroon ng Pilipinas. Talagang pinakamahusay. Yun ang kanilang paninindigan. Nasa Nagsalba sa atin, mga kababayan, sa pagiging narco state. Ngayon, parang bumabalik na. The Hague po ngayon, nasa Netherlands, nakakulong. May edad na. Ano ang sabi nila? Kapag nakahiga na ang tao, pag nakadapa na, hindi mo na sinisipa. You don't kick a Kabayo kasi, mga kababayan, naninipa. Malakas pa, mga kababayan, sipa. dying dog. Sabi niya. Kasi napakasensitibo nitong Hindi dog si PRRD. na ito na kanyang pinaglaruan sa kanyang concert na makikanda. Kaya nakita mo, nagsalita ang lahat na nasaktan. Ang mga nagsasalita ngayon at nababasa natin nakikita, yun yung mga taong sumusuport at Na namamahal. sobra-sobra nasasaktan. Yeah. Talaga. Sila po ngayon ay mga sugatan, sabihin na natin. Talagang malulungkot po sila dahil hindi nga nila alam Galit! Sa totoo lang, mga kababayan, galit kung tayo. ano magaganap doon sa Netherlands sa kanilang iniidolong Pangulo. Totoo. Tapos pinakialaman. Kaya ngayon parang hinamon niya ang tao na tulog. Ayan, nagising lahat ko ng DDS. Sa salitang kolokyal, binulabog mo ang kuta ng langgam, ngayon kinakagat-kagat ka. Kinakagat-kagat ka. Nangyari ngayon sa kanya. Unahin na natin. Ako na Ipako sa krus! Ipako sa krus! Ipako sa krus! Sana iba-ibang version at iba. Mahihiya ang krus sa'yo, Vice Ganda. Pati krus, mga kababayan. Hindi bagay si Vice Ganda dyan. Ibang tao at sanglupalop nagmumula. Totoo. Meron sa Spain. Oo, Diyos ko. Meron po talaga ha. Meron sa Amerika. Buong mundo, mga kababayan, nagalit kay Kabayo. At meron dito sa Pilipinas at sa iba pa pong maraming lugar. Matindi po talaga. Ito yung literal na ipinapako sa krus si Vice Ganda. Pinapako sa krus, At sabi nga natin, hindi niya ito inaasahan. Hindi niya alam na ganito pala. Akala niya, mga kababayan, mapapalampas. No.
Eto mga kababayan, ang final blow kay Petrang Caballo. No redemption for Vice Ganda. Kung dati mga kababayan, napapalampas pa natin. Ngayon mga kababayan, mga Duterte supporter, no redemption for him. Walang kapatawaran mga kababayan. Kaya sunog na magaganap pagkatapos ng paglaruan ang pangalan ng dating Pangulo. Maaring nag-expect sila habang sinusulat nila itong script na ito, pero hindi ganito kalaki. Maaring pag-usapan sila, pero hindi ganitong magagalit ang sambayanan. Akala nila, pag-uusapan tayo dito, lalo tayong sisikat. Nek-nek Kung mo. ano dito, hindi na po ito question ng politika laban sa politika. Oo nga. Ito po ay question na ng respeto na ibinibigay sa mga dating naglilingkod sa ating bayan. Katulad ng dating Pangulong Totoo. Rodrigo Roa Duterte. Hindi na ito politika, mga kababayan. Respeto talaga yung nawala dun Oo. Doon humuhugot kasi, doon sila humugot, doon sila nagsimulang umalma At akala mo mga kababayan, no, ang laki ng ambag sa bayan ng kabayong ito. at nasaktan Diyos ko. at nagsasalita ng mga nararamdaman nila. Oo. May mga nagbabanggaan ngayon, of course, di ba? Yung grupo nila PBBM. Yes. May mga kulay na pula, may dilaw, May pink. may asul, may pink, merong green, di ba? Pero hindi na po ito ngayon usapin ng ganyan eh. Nagtatanggol talaga ang mga DDS dahil sa kalagayan ngayon ng dating Pangulo. Kung ordinaryong senaryo lang to, Oo. yung nandyan lamang ang dating Pangulo at Mapapalampas mga kababayan. malakas, Totoo. hindi nakakulong, hindi ganito. Ay, hindi. Hindi ganito ang mangyayari, di ba? Ang question Hindi pa rin daw lalampasin. Pero lalo-lalo lang ngayon mga kababayan sa sitwasyon ng Tatay Digong. Salbahe lang mga kababayan ang gumagawa niyan. na po kasi ngayon, hindi na question ng politika yung labanan. Question na po ito ng paiiralin sa usapin ng kagandahang asal sa isang sibilisasyon na tulad natin na dapat ay Parang ito, walang kagandahang asal mga kababayan. Huwag na tawaging Vice Ganda yan. Pangit, Vice may Pangit. respeto. Ayun, salita Vice Caballo. ito kasi ang hinahanap Yun ang nila. hinihingi ko. Correct. Diba? Okay, ano ang una? Galit na galit ang mga DDS. Ngayon, lahat ng butas na pwede nilang masilip laban kay Vice Ganda, ginagawa nila. Katulad yung, huwag ka nang nagpapanggap na makabayan ka. Na kunwari, Mga China yan, mga kababayan. Pero kumustahin mo naman ang mga raw materials mo. Ang Made in China. Produkto dun sa iyong Vice Politics, diba? Made in China. Oh, China girl! China gay. Tapos dyan sa make-up niya. Ay, nako. ano yung pangalawa? Ito yung pinopromote niyang sugal, yung online game. Na kung saan Sugal alam mga natin kababayan. na, ano Sinabi siya. niya eh. Oo, Bisyo ha. Katulad ng pangalan niyang Vice. Bisyo. Sugal. ehemplo siya ng mga kabata at influencer siya. Kung ano ang sasabihin niya, nakaka-apekto sa lahat. Ang sabi niya noon, wala Yan ang ambag niya sa bayan mga kababayan. Nagpapalaganap ng sugal. akong nakitang nagsugal na gumanda ang buhay. Mm. Pero pinagkakitaan niya. Di ba? Nag-endorse siya ng sugal. Endorser ng sugal. Ay, 4 Disyembre, ang pinuputak at ang dinumulabog ngayon ng mga DDS, yung kanyang mga commercial. Na boycott. Endorsement. Mga endorsement niya, i-boycott ito lahat. Boycott na yan. O lalo na isang food chain at saka yung mga delivery na ano yan. Nanawagan talaga sila na Diba? At i-boycott. marami pang iba. At saka alam mo, kagulat-gulat, totoo talaga nagkakaisa ang mga DDS. Ilang oras pa lamang pagkatapos ng kanyang unang gabi ng concert, 1 milyon agad ang nabawas Oo. sa kanyang From 20, Ay, naging nakakabahala 19. talaga yan. Kasi mararamdaman mo talaga na parang isang kumpas. Kung nahahati ang daan, nakakatakot yan. At saka sabi nga ng ating mga kababayan, nakakalungkot kasi sa It's Showtime, tumatalak ka pa ng kung ano-anong Oo nga no, parang sinong righteous mga kababayan no. Eek! Ang buisit na Vice Ganda mga kababayan. Talaga kapag nagsasalita siya mga kababayan, dapat na talaga makinig sa kanya. Tapos dapat, ako lang ang tama dito, ako lang ang may punto. Ganyan. Salbahe. So, puis Oo, down. yung mga tangaran. Kung ano-ano yung mga sinasabi mo. Mga pangangaral ng mga animal. O tungkol, sasabihin niya, kunwari, ingatan natin ang ating mental health. Mental health. Ikaw Vice Ganda, ang dami mong binastos. Lahat mga kababayan, pinagsasabi pang lalait. Tapos nanawagan ng ingatan ang mental health. Kaya nga sabi ni Senator Marcoleta, nasa tamang pag-iisip pa ba to? Sikat lang daw mga kababayan, pero hindi daw alam ng mga tao na sira ulo. Sinasabi mo. Pero ikaw ang unang... Senator Marcoleta nagsabi niyan ha. Anong ginagawa mo sa mga kasama mo? Si Oge Alcacid, pinapansin mo. Unano daw mga kababayan, dun sa concert, lagi niyang ginaganyan, maliit daw, maliit. Yang height.
di ba? Ang mata Mm. ni Jong Hilario, di ba? Mm. Ano pa? Lahat, Luana. Si Lassie. Bunganga ni Ann Curtis mga kababayan, malaki daw. Kung Si Ann Curtis ang kinut niya. Okay lang sa kanila mga kababayan dahil no choice sila mga kababayan. pansinin niya na hindi maganda, pangit, di ba? Mm. Ganun. Si Ann Curtis, kung pansinin niya, Oo. grabe din. Mm. oo. Yung big Yung bibig Oo, niya, laki. skin. Mm. Di ba? Ganun ba yun? Yan, napapansin po ngayon sa kanya yung Mm. mental health advocate daw siya, pero number Ay, Diyos one ko. na nambubuli. Di ba? Mental health. Ano tuloy ang nangyayari ngayon? Anong naganap? Naku, eto na ngayon. Binibueltahan tuloy ng mga taga-suporta ng dating Pangulo. At iba pa, hindi lang At iba pa. Ngayon, nakakaawa. Oo. Na yung tahimik na hindi nila na-anticipate na hindi man ako mabueltahan, baka bueltahan ang mga mahal ko sa buhay. Dapat tinignan niya yun. Oo, yung parting yun. Dapat Oo. nagkulang sila. At saka kung tutuusin po talaga, hindi dapat madamay dito ang kanyang ina. Totoo. Pero madadamay mga kababayan. Madadamay. Dahil unang-una, ang kinanti niya ay ang tatay ng bayan. Paano hindi madadamay ang nanay? Sino bang nagpalaki niyan? Wala naman pong kasalanan ang nanay niya. No. Sa tingin natin mga kababayan, kaya nagkaganyan si Vice Ganda. Dahil sa pagpapalaki sa kanya. Hindi natin binabash ang nanay. Pero hindi rin natin masisisi mga kababayan na madadamay siya dito. Kaya nga panawagan natin mga kababayan. Nay, pagsabihan mo ang anak mo, makikinig yan sa'yo. Hahayaan mo lang mabash ng mabash yan. Dahil hindi yan titigil mga kababayan, si Vice Ganda. At sa tingin natin, ang makakapag-advise lang yan ay ang nanay niya. O ngayon, nasasaktan si Vice Ganda. Huwag niyo idamang nanay, huwag niyo idamay nanay. Dinamay mo ang aming tatay. Ngayon, masakit? Ha? Sana naisip mo yan bago ka nag-knock-knock Doon sa dyan. pagbibitiw niya ng mga Mm. salita na paglalaro. Ah. Salita ng paglalaro laban sa dating Pangulo. Pero ano ang nalaman natin? Ano ang sabi ng mga DDS na talagang galit na galit at Mm. gusto siyang sugkurin at ipako sa krus? Anong sabi? Kung saan ang mahinang parte. Oh, hindi nga siya deserving mga kababayan sa krus. Ipako lang, wag sa krus. Oh, ipako siya sa mga kababayan, rainbow. Katawan mo, doon ka namin bubueltahan. Ah. Yung nanay niya, may mga memes. Mm. At saka kung ano-anong mga salita. Alam niyo po, pagka napapanood ko at napapakinggan yung mga bira sa kanya ngayon ng mga DDS, ako ang nanliliit. Ako talaga nanliliit, di ba? Mababanggit ako ng ilan kay Bistak Pilipinas. Bistak Pilipinas. Oh. Papa Oo. Si Banakbay. Si Banat Bay. Oo. Alam niyo naman po Mm. na ang mga taong ito talaga ay nakikipaglaban ng patayan para sa dating Pangulo. Para po sa kanila, kapag sinaktan niyo ang Pangulo, sinaktan niyo na silang lahat na nagmamahal. Talaga? Sa ating dating Pangulo. Oo, kasi naniniwala sila, tatay nila yun eh. At Tatay Digo. Oo, Tatay Digong ang tawag sa kanila. Kaya ngayon, siyempre alam mo naman ang mga taong galit, At di ba? saka alam mo, di ba, sa mga Pilipino, di ba, pag magaling yung bata, tatanong ka agad, sino bang nanay niya? Tama. Mm. Pero Oo. pagka Sino bang mga magulang niya? Kaya hindi pwede hindi madadamay ang nanay niya dito. Eh, kasi Damay talaga mga kababayan. Siya ang nagpalaki eh. tanong ka agad ito ba hindi ba siya pinagsabihan ng nanay niya? Hindi ba siya Mm. sino bang nanay ng batang yan? Bakit Mm. maldita yan? Bakit ganun ang Maldita. bunganga? Laging gano'n eh. Oo. Kung saan Oh, mapang-alipusta mga kababayan. ang mahinang bahagi ng iyong pagkatao, doon ka rin bibirahin. Nasasaktan sila mga kababayan. Gumamit pa kay Pokpong lang. Huwag niyo lang damay ng nanay. Emosyon ng mga DDS. Alam mo naman kung paano mahalin ng mga died in the wood Duterte followers ang kanilang dating Pangulo. Tatay nilang itinuturing. Pero sinaktan mo. Anong inaasahan mo? Dugoan sila ngayon eh. Dugoan ang kanilang emosyon. Anong inaasahan mo? Pinaglaruan mo yung tatay nila? Hindi ka nila babalikan? Diba? Ano kasi na swerte? Nakakalungkot lang kasi, pero wala na tayong magagawa doon. Ang social media, lahat pwedeng magsulat, Oo, tama. pwedeng magkomento, Totoo kaya yan. wala na. Open na kaya kung ano-ano na. At saka alam mo, nakakatakot ito si Vice. Alam mo yung ba? Gagamitin ko Ang yung mukha. sinasabi ng Vice, Vice pangit. Kasi hindi na daw siya Vice tanda. pangit. Palitan ng Oo, pangalan. palitan ng pangalan. Alam mo, Vice ito kabayo. nakatakot ko. Petrang kabayo. Kita naman sa buong mundo ang Pilipino kung paano sinuportahan si Pangulong, si dating Pangulo. Ang nakakatakot ko, baka pag pumunta din sa ibang bansa, biglang may sumapak sa kanya. Diba? Biglang may umayo Kahit sa nga dito nakakatakot, diba? Hindi malayong mangyari yan mga kababayan sa dami ng pagagalit sa kanya. Diba?
At eto pa, di ba, pinakialaman din naman niya ang sitting president, di ba? Ay, oo. Sa pamamagitan ng utu-utong si MC at saka si Lassie. Pinakialaman din niya. Pero hindi gaanong nagpakita ng pagsuporta sa kasalukuyang Pangulo ang kanilang mga taga-suporta. Oo. Ang natural. Di ba inispop din nila si BBM mga kababayan? 25% nga lang ang rating ni BBM mga kababayan. Mataas pa nga yan daw. Dahil ang actual daw mga kababayan parang andun na lang sa 14%. Ngayon nagsabi ha. 1 out of 10 na lang suporta ni BBM. Yung isa pa mga kababayan ganyang suporta sa kanya yung kriminal o addict siguro. So paano ipagtatanggol si BBM? Samantalang si PRRD mga kababayan hindi na presidente ha. 65% ang rating. Very good. Sa tingin natin mas mataas pa yan mga kababayan. No, Oo. napansin ko lang. Yes, kasi itinuon talaga lahat nila kasi dalawang grupo nga ang nagbabangayan, di ba? Tapos, di ba? Syempre, yung kung saan yung mas yung alam mong lalaban, yung pag nakanti mo talagang mag-iingay talaga kasi yun sila na yung malungkot at talaga nagdaramdam sa nangyayari. Ano to isang hukbo ang kalaban niya ngayon. Napakasakit nito. Kung tawagin siya, panot, kalakot, tapos Los pa. Kabayo. Bet ng kabayo. kasi naman pinakailaman. Pati yung kakampi rin ng mga DDS na si Senator Marcoleta. Oo. Tapos, inaano sa kanya. Ginawang katatawanan Senator si Marcoleta. Sa mga naging Iglesia ni Cristo din ang nagalit mga kababayan. West ganda. dahilan kung ba't nagsarado ang ABS-CBN, gaganyanin mo at meron pang lumalabas ang nagpapasweldo daw sa kanya ngayon. Ayun tinatawag nilang si Tambaloslo. Of course, magbibigay galang tayo. Hindi naman natin tatawagin ng Tambaloslo. Kasasabi mo nga lang inatabalustos. Oh. Yan ang mga kababayan, technique na na kung gusto mong birahin ang tao na hindi ka mate-technical. Oh. Yung tinatawag na tambalustos, and of course, hindi natin siya tatawagin na tambalustos. Isasabi mo nga lang tambalustos Si House Speaker, Romualdez. Kasi nga siya ang May-ari ng ABS-CBN. bahagi ng ABS-CBN. Part owner. Lumalabas pa, pinag-utusan. Oo, kasi Ako hindi ako naniniwala doon. at saka na isang Hindi. Kay Vice ganda talaga yun mga kababayan. pwede ka na magbanggit Although pwede rin. Tambalustos mga kababayan. Pero sa tingin natin, talagang sinadya yun ni Vice ganda. Open ang Dugtong-dugtongin. Open ang kwentong ito. Bahala na kayo kung sino ang sabihin nyo dyan. Pero ang punto lang talaga dito, nakasakit. Yun eh. Yun. At saka ito, hindi na, alisin na natin yun, yung pinapasweldo siya, ng nakabili, ng ganito, na ganito at ganyan. Alisin na po natin yun. Ang talagang naiiwanan dahilan dito, kawalan ng respeto sa isang lipunan na katulad ng sa atin, may edad, nakakulong, at sa kanilang paniniwala, Dating presidente. ay kinidnap ang dating Pangulo para Talaga. ipakulong doon sa DE. At saka diba, nakakalungkot pa, ni isa wala makapagsalita kung ano na talaga ang kalagayan ng dating Pangulo. Diba? Walang konkreto na, ano ba? At hindi natin alam mga kababayan kung makakalabas ba o hindi. Tapos gaganyanin, babastusin lang ng isang kabayo mga kababayan na salot sa lipunan. Yun, wala. Kaya nung nabiro, napakasensitibo talaga kahit na sino, namatayan ka na. Tapos lalo ka pang, Hindi pa naman namatay, uy. ano mo yung gagawin niya ka? Di ba parang ano to? Minamak. Yun ang mockery. totoo doon. Yun lamang po naman yun lamang na yun nakikita namin dahilan kung bakit ipinapako ng DDS sa krus ngayon si Vice Ganda. At saka alam mo, hindi ko kasi kayang itawid yung mga naditinig ko, yung mga sinasabi ng mga vloggers. As if, no? If I know, tuwang-tuwa ka, Christopher Min, sa mga bashing. ng DDS. Kalaban sila ni Vice Ganda mga kababayan. Itinawag na demonyo ni Vice Ganda si Christopher Min. Demonyo. Feeling natin mga kababayan, deep inside, natutuwa ito si Christopher Min sa nangyayari kay Vice Ganda. Kasi masyadong personal, pero hindi ko naman masasabi na bakit kaya. Kasi may dahilan. May dahilan. Kaya I'm sure na nagdadaanan na lang Gatong pamar. sa kanilang social media account. Alam natin ang ginagawa nito mga kababayan, ginagatungan nila dahil natutusta ang kalaban nila mga kababayan, which is, willing kaming magpagatong. Go, Christopher Min. Gatungan mo pa. Silaban mo pa malo. Gusto namin mas maraming apoy. Para makakain na tayo ng tapa mga kababayan. Kabayong tapa. Open naman ito talagang
Kahit na ayaw mo ng pusong dumadaan talaga sa Facebook. Mapapanood at mapapanood. Mapapanood. Diba? Ito ba Yung si ano? Ito ba Sa newsfeed ba kababayan, lahat ng kabayo na lang, itsura ni Vice Ganda. Sa Araneta, malaging kontrobersya. Hindi ba pwede ipakita niya kung ano yung talent niya? At kung anong kaya niya? Marami. Wala nga yan talent ba kababayan na ano eh, pangit ang boses, pangit ang acting. Ang talent lang yan mga kababayan, mga alipusta, manlait. O yan lang. Expert. Nagpo-concert yan ng mga artista, hindi naman gumaganda na. Nagtatagumpay naman. Nagtatagumpay naman. Sintonado yan eh. Kasi pinakita ang tunay na talent. Ang tanong ko lang kay Vice, ikaw ba may talent ka ba talaga? Ay, may isa pa mga kababayan na expert siya. Oh, fencing. Shing, 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 shing. Oh, magaling daw mag-fencing si Na Vice. ipakita sa konsyerto mo. sa susunod na eleksyon. Oh, sa susunod, walang maipapakitang talent. O, anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.